Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makaabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makaabayan, akala mga paninira, iba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po sa Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 51 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 38 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 35 na mga comments. Kasama rin po natin si Lerma Sundita. Meron siyang 32 na mga comments. And Ana Cordoba. Meron siyang 31 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos. At doon po sa mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Maria Hermenigilda Panso, Elazar Tony Hinovi, Barbara Butler, Katita Darl. Nandyan rin po si Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Siyempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds, yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si BOT, Trening Lozano, Red Sign, Aurora David. Isyata rin po natin si Leonardo Aceliero, Brian Baltasar, Elnora Estacio. Nandiyan rin po sila Lane Di Pasukat, Jovi Montero, Angel F. Resurrection. Nandiyan rin po si Corazon Espino, Teresita Saulog, Jima Ramirez, Rowena Takimura, and Haitsu Nala Semba. At syempre, i-greet natin ang belated happy birthday sa dalawang anak ni Kuya Ubeth, Nicolay, sa last November 29 and November 27. Happy birthday! And also happy birthday kay Ferdinand Calepo. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Okay, so kumusta ka pala no sa mga DDS? How are you today, DDS? Did you miss me? So, pasensya no sa ating mga viewers kasi nga almost 3 days ba? 3 days ba walang vlog si Sir Ivan? Kasi nga nagbiyahe tayo. So, nung sinabi ko makakabayan, kasi ang dami pong nag-message kasi sa atin doon po sa Facebook, sa ating personal account, and also sa ating pong Facebook account, mga kabayan ko, na kung saan sila kasi ay na-confuse at saka siguro nataranta makabayan. Nataranta. Kasi marami kasi nag-message sa atin, bakit daw last vlog ko na lang po, yung last vlog natin makabayan, yung previous vlogs natin, bakit daw sinabi ko na last vlog na lang? So marami nag-comment sa atin, marami nagtanong, hindi ko na mabilang lahat mga 100 plus, 200 plus, ang dami talaga sa makabayan, nag-flood po ang account ni Sir Ivan, ang Facebook makabayan. And also po doon sa ating WhatsApp. Siya nga pala, meron po si Sir Ivan na WhatsApp. So kung gusto nyo pong i-comment si Sir Ivan, gusto nyo pong i-message tayo through WhatsApp, libre po si Sir Ivan. Okay? So ang dami talaga kasi hindi na po naintindihan makabayan. Di ba sinabi ko doon
na last vlog ko na lang yon na nandun ako sa Riyadh mga kabayan. Last vlog na lang ho yun na nandun ako sa Riyadh. Kasi nga ako na po nag for good. Umuwi na po ako dito sa Pilipinas mga kabayan. So dito na po magpapatuloy na mag-vlog si Sir Ivan. So hindi na po yung last vlog. Ang dami kasi nagtanong. sabi na Sir Ivan, please wag daw ako tumigil sa pag-vlog. Wag daw akong tumigil po sa pagsuporta sa ating presidenteng si BBM. Well, hindi po talaga mga kabayan. Ang swerte ng mga DDS, nagbunyi nga sila eh. sabi na mga kabayan, doon po sa ating last vlog, sabi na buti pa daw or buti na mga kabayan, hindi na daw ako mag-vlog kasi puro daw ako fake news. Puro na fake news, Sir Ivan. Puro na fake news, Sir Ivan. I don't think so. At kapag hindi po mag-vlog si Sir Ivan, kawawa po ang ating presidenteng si PBM. Kasi inyo pong babakbakan araw-araw na mga paninira, puro mga fake news. Nung time nga, hindi ako nakapag-vlog mga kabayan, pero siyempre, nakamonitor po si Sir Ivan. Ang daming fake news talaga, grabe talaga eh. Ang daming fake news. Pero hindi ko na kaya na sabihin po or magpakal po sila ng mga fake news na kung saan tinitira na lagi po ang ating gobyerno, lalo na si PBM at saka si F. Elisa and also Speaker Martin Romualdez. Hindi talaga kaya po na tingnan ko lang yung mga kabayan. Kaya today, so pasisya nga pala no, which is supposed to be yung mga kabayan ko, kahapon po sana mag-vlog si Ivan. So nung dumating ako dito sa amin, sa Leyte, abay, mayroong kagad po invitation si Ivan eh. Mayroong invitation mga kabayan kasi nga festa dito sa amin. So hindi po nakapag-vlog si Ivan. Sorry. So nang post ko rin po, nandun ako sa doon po ako sa Hong Kong. Yun lang po ay stopover mga kabayan. So ang dami nag-message sa atin kung nandun pa ba daw ako sa Hong Kong. Well, actually stopover lang yun. For how many hours? I think 3 and 40 minutes. 3 hours and 40 minutes na po nagtambay si Ivan doon po sa airport sa Hong Kong mga kabayan. But don't worry. Don't worry sa mga taga Hong Kong. Probably 3 months from now, siguro sa March or April, pupunta po si Ivan dyan sa Hong Kong. So meet tayo, okay? So meet tayo dyan. Kasama ko po ang aking asawa mga kabayan. So anyways, so dahil po sa mga paninira po ng kabilang kapwa magkabayan, so ang dami na po nag-message sa atin. Isa po sa kalang forward sa atin po na video magkabayan. 'Di ba yung video po ni Alona? Sino ba nakabantay noon? Yung video po ni Alona magkabayan, yung DDS po na vlogger, which is 'di ba siya po yung napag-usapan ho natin how many weeks ago or months ago makakabayan na kung saan puro lang talaga po paninira. Tsaka before tayo pupunta doon sa usapin po tungkol kay Sara Duterte makakabayan, kasi nga 'di ba ang daming balita eh. Ang dami talaga makakabayan. So mamaya babalikan natin po itong si Sara Duterte. And also kung napansin niyo rin po makakabayan, nakatayo lang po si Ivan. Yes, nakatayo po tayo. O, tingnan, no? Nakatayo lang po si Sir Ivan kasi nga makahaban sakit sa likod eh. Kapag kasi ako po ay nakaupo for a long time makahabayan, maybe mga abot po ng hour or 1.5 hour, medyo sumasakit kasi aking likod. So I decided, ang design po ng aking table makahabayan, so katulad po kay Coach Jarrett, di ba si Coach Jarrett ay nakatayo lang po makahabayan kasi according sa kanya, meron siyang sakit daw sa likod. At saka advice po ng kanyang doktor makahabayan, much better daw na hindi na po siya uupo po na for the long time. So kaya nga siya nagbablog, nakatayo lang po. The same na rin po ngayon si Sir Ivan. Nakatayo lang po tayo para hindi po sasakit ang ating likod makahabayan. And also, welcome po sa ating bagong format. Ito na po ang bagay nating background makahabayan. So probably today bibila ko ng acoustic form makahabayan para hindi po pabanda-banda ang boses si Ivan. Napansin nyo ba ang boses si Ivan pabanda-banda pa? Kasi wala pa pong acoustic form makahabayan. So hopefully today makabili tayo para hindi po parang echoing ang ating pong boses makahabayan. Anyway, so anyways, ulitin ko lang po, before tayo pupunta doon sa issue, sa mga balita po ni Sara Duterte, dito muna tayo po sa pinakalat ni Alona at saka atin siyang sasampalin makabayan. Also, thank you so much nga pala sa ating viewer na nag-forward po ng ating video nito tungkol po kay Alona, tungkol dito po
sa PACC at saka plus PCGG mga kabayan. So i-debunk natin tong si Alona. For more details, let's watch this. So, hello. Naalala nyo ba yung PACC? That's a Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni PRRD nung panahon ng administration niya na pinamunuan naman ni Greco Bellica. Naalala nyo ba yan? So, noong pagkaupo nitong si Ngagva, Executive number 1, binuwag niya, chinugi niya yung PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni Pangulong Duterte nung panahon niya. So, ngayon, nare-realize na natin na kaya naman pala corrupt all you can. Yung palang PACC o yung komisyon na para mag-imbestiga sa mga corruption ng mga politiko is binuwag agad-agad ni Ngagva. Siguro naisip niya na magiging hadlang sa kanyang asawang si Kokak at saka sa pinsan niyang si Tambaloslos ang PACC. Kaya kailangan talaga itong buwagin agad-agad. Nakakaloka. Kaya imagine? Kasi nung panahon na binuwag ito ni Bangag, hindi ako masyadong nag-worry because hindi ko naman din alam na hayop pala talaga pagdating sa nakawan ang asawa niyang Bilat at ang kanyang pinsang si Tambaloslos. Can you imagine? Kaya pala ito yung unang-unang tinagal, Executive number 1. Buwagin ang PACC. Oh my gulay. O nawa, alam nyo na, ngayon bumalik na ba sa alaala nyo yung PACC ni Pangulong Duterte? Yun man pala, yun na agad unang tinarget ni Ngagva. Buwagin ng PACC. What the? Okay, so nagmura mga kabayan. Dahil nagmura siya, kukurtin natin yung gonggong na yan. Eh, may salo na, pasensya. Friends ko yan noon eh. So yung PACC mga kabayan or Presidential Anti-Corruption Commission, yan po ay binuo sa panahon po ni Digong para daw masugpo yung corruption mga kabayan. Tanong, mga DDS, nasugpo ba yung corruption sa panahon ni Digong? Di ba masyado di ba mas lalong lumubo? Mas lalo pong lumaki yung corruption na nangyari po sa panahon po ni Digong mga kabayan. Correct if I'm wrong, di ba? Like for example mga kabayan ko, sabi nga nila, di ba, maraming natakot kay Digong kasi nga merong kamay na bakal na mga kabayan. So nung binuo yung PACC, ang daming natakot. Ang dami pong natuwa mga kabayan. Kasi nga according po sa mga ototo na mga followers, mga supporter dito ni Digong, mga DDS, dahil daw sa pamamagitan daw ditong pagbuo ni Digong ng PACC o yung anti-corruption mga kabayan, mabuwag na yung corruption sa Pilipinas. Pero ito ating ebidensya mga kabayan na mas lalo pong lumobo, mas lalong grumabe na meron pong PACC. Mas lalong grumabi po yung corruption sa Pilipinas. Like for example, last year, 2021 mga kabayan, June 30, Duterte is turning Philippines into a more corrupt and less democratic state. Diba? Tas ang balita na yan, galing ho yan sa ibang bansa mga kabayan. And also, dito po sa balita ng Blogspot, Duterte and the damage done, grand corruption. So mas grabe po yung corruption nung dumating po yung year na 2021 mga kabayan. Marami pang iba. Will corruption bring down the Philippines Duterte government? O di ba? Maraming nagtatanong sa panahon po ni Digong kasi nga talaga pong lantaran ang kanilang pong pangungurap mga kabayan sa grupo po ng Farmale. But before po natin pupuntahan po yung Farmale mga kabayan, ipaalala ko sa inyo, di ba pagkaupo po ni PBBM, di ba yan po'y binuwag po yung PACC? Bakit sa Ivan? Kasi according po kay PBBM, redundant kasi yung PACC. Redundant yung mga kabayan kasi nga yung functions ng Office of the Ombudsman, meron na po niyan meron po sa PCC. So ang PCC, function po ng PCC, meron na rin po sa PCGG, yung Presidential Commission Good Government mga kabayan. And also, ang function po ng PACC, meron na rin po sa Office of the Executive Secretary Legal Affairs mga kabayan. Tatlo po.
Isang function, meron na ho yan sa 30 ahensya makabayan ang PACC. So nag-design po si PBM na yan lang po ay buwagin kasi nga sayang po ang pera ng bayan makabayan. Yan po ang purpose. Di ba ang sabi po ng mga DDS, sabi po ni Alona makabayan, dahil daw binuwag ni PBM yung PACC para daw libre na daw silang makapagkura makabayan or mangurap. Diba? Binaliktad niya. Mas marami pong korupsyon na nangyari po kay Digong Makabayan. So nung dahil po sinabi niya na dahil daw binuwag yung PACC para daw mangurap ngayon si PBM, mangurap daw ngayon si Efelisa at saka si Speaker Martin Romualdez. In terms po sa korupsyon, kung word po na korupsyon Makabayan, sino ba yung humabol sa kanila noon na mga Marcos? Diba yung PCGG Makabayan? Nalalaman natin yan. Diba, ang humabol sa kanila is PCGG. Yung pong sa Ill-Gotten Wealth daw, makabay na mga Marcos, diba, hinabol po ng PCGG. So, ang desisyon dito po ni PBM na pagbuwag po ng PACC, sa tingin nila, sa tingin ho natin, mali. Bakit? Ang dapat buwagin dito, kung gusto man lang mangurap si PBM, gusto mangurap po si Efelisa at sa Speaker, ang dapat buwagin dito ni PBM, ang PCGG. Correct ba, wrong? Diba? Yun sana dapat po ang buwagin, ang PCGG, hindi po yung PACC. Pero bakit po ang binuwag po ni PBM ang PACC Makabayan, hindi ang PCGG? So correct talaga po. Correct po ang desisyon ni PBM kasi nga redundant na ho. Sayang ang pera ng bayan. Sayang po yung perang ibinayad dito sa mga tauhan ni Digong na nandun po sa PACC Makabayan. Isa po ho yan. Isa yan sa mga nagalit-galitan ngayon. Kaya nga galit yung mga DDS. Bakit daw tinanggal po yung PACC? Baka siguro nakapera sila Makabayan. Baka siguro nandun po yung maraming korupsyon. Diba ang title doon is Presidential Anti-Corruption Commission, pero nandun pala ang maraming korupsyon. Siguro lang. Ipaalala natin sa kanila Makabayan yung nangyari po sa Farmally. For more details, let's watch this. Naalala nyo pa ba? Nung lahat tayo nagdurusa nung pandemic. Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansyon sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Matagal nung magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Farmally 2 years later or noong 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Farmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Farmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ginamit niya nga raw na dummy yung Farmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa kung hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni na Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 370 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Imagine, napakaliit yung kapital tapos 1 taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga doon yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Tsaka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila. Dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang niyari po nun, si Rose Nono Lim, si Eddie Taiyang, Jack Yang, at yung Eddie Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita
yung 3.6 billion pesos na shabu sa Mexico. We tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom na hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt diba? And as usual, nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines nga naman, diba? Tanong mga DDS, kailan kayo nakarinig ngayon na merong nangyaring corruption na na-involve ang pangalan ni PBBM? Sige nga, isampal nyo sa akin mga DDS, kailan kayo nakarinig? Ngayon, for almost 3 years po na pamumuno ni PBBM, kailan kayo nakarinig po na corruption nangyari sa ating gobyerno na na-involve ang pangalan ni PBBM? Isampal nyo kasi, Ivan. O diba? Huwag magalit. Tinuturuan ko lang kayo at saka ibinabalita ko lang sa inyo yung mga totoong mang nangyayari. Diba? Huwag magalit kasi, Ivan. At least alam ho ninyo ang totoo. Mas grabe ang korupsyon na nangyari sa panahon po ni Digong. Pero hindi ko sinasabi na walang nangyaring korupsyon sa panahon ni BBM. Nandyan talaga yan, makabayan. Nandyan ho yan. Pero wala po sa Office of the President. Saan, Sir Ivan? Office of the Vice President. Diba? Uy, totoo ba? Totoo ba mga kasi meron ko nabasa dun na 4 yata yon sa ating last vlog. Now, na dapat daw magpapatuloy si Sir Ivan sa ating vlog kasi daw miss daw nila yung ating pong flashcard makabayan. Yung flashcard yung dito po sa gilid during po sa intro ni Sir Ivan na meron po mga balita dyan sa gilid ko. Wala bang ibang vlogger na gumagawa niyan? Yan lang pala yung ma-miss yung kasi Ivan. Hindi pala si Ivan. joke lang. So thank you so much nga pala no. Ang dami talang comments sa atin So thank you so much. Don't worry, nandito lang palagi si Ivan. Kukurtin natin po yung mga ok-ok, yung mga pag-uutak makabayan. Okay? So patuloy tayo. Speaking of Shiminit makabayan, ito na. Speaking of Shiminit, diba nag-request po yung House of the Representatives na pina-check nila sa PSA makabayan kung existing ba yung pangalan na Mary Grace Piato sa PSA. PSA meaning Philippine Statistics Authority makabayan. Noon ang pangalan niyan is NSO, di ba? So NSO yung luma. Ngayon PSA makabayan. Baka kasi hindi pa nila alam So pina-check ho yan sa PSA and they found out meron pong inilabas po na report the other day makabayan ang PSA na wala pong pangalang nag-exist sa system po ng PSA. Wala pong Mary Grace Piatos makabayan. So according po sa report ng PSA, wala daw nakapangalan sa LIBERT, wala nakapangalan po ni Mary Grace Piato sa marriage contract makabayan, at saka wala rin po nakapangalan sa death certificate. So ibig sabihin, wala talaga pong Mary Grace Piatos. Wala makabayan. Yun lang po ay gawa-gawa ng office po sa mga tauhan po ni Sara Duterte. Or gawa-gawa ho yun ni Sara Duterte makabayan. Diba? Dahil sila po ay nangurap. Posibleng nangurap makabayan. So ayun po sa balita, wala po yung pangalan na yan kasi di ba nalalaman natin, di ba meron pong nagsabi yung tauhan ni Sara makabayan si if not mistaken, si Acosta yata yun, si Gina Acosta. Di ba sabi niya meron dang Piato sa Davao, meron dang Mary Grace Piato sa Davao makabayan. So ngayon, napag-alaman ho natin at saka nalaman natin dito na wala pala talaga at saka yun pong si Gina Acosta, siya po ay nagsinungaling makabayan. Bakit niya sinabi pa na nasa Davao? Bakit pa siya nagsalita na meron dang Piato sa Davao makabayan? Nakalimutan ba niya na kaya niyang i-trace po ng PSA makabayan? So dito natin nakita na mga sinungaling talaga yung mga kasabwat po ni Sara Duterte makabayan. So ipakita ko muna sa inyo ito pong balita. For more details, let's watch this. Walang record na may Mary Grace Piatos ang iniulat ng Philippine Statistics Authority sa House Committee on Good Government and Public Accountability matapos nitong i-check ang kanilang database. Ang naturang pangalan ay kabilang sa mga umano'y pumirma o recipient sa confidential funds ng Office of the Vice President.
Aljo, iginiit ng isang kongresista na sa wakas napatunayan ng may mali umano sa naging paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ay kasunod nga ng inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority na walang Mary Grace Piatos base sa kanilang records. Sa isinumiting ulat ng PSA, nakasaad na walang record ng birth certificate, marriage certificate at death certificate sa bansa ukol sa pangalang Mary Grace Piatos. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, patunay lang ito na nag-imbento lang umano ng resibo ang OVP para madepensahan ang kanilang hindi tamang paggamit ng confidential funds. Sang-ayon din dyan si House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman. Habang sabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre, mabuti na rin ngayon at PSA na mismo ang naglabas ng ulat ukol kay Piatos. Samantala, ukol naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, tiniyak naman ng mga kongresista na daraan ito sa tamang proseso. Sa mga puntong ito, balikan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang kongresista. Nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society group sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Rest assured na kung anumang processing, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, lahat ng dapat what we have to take in mind. For example, the questions of whether it is correct in form and in substance. And syempre, papakinggan natin lahat ng panig. Due process will be followed. Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Aldo, sa isang pahayag, una nang tumanggi si Vice President Duterte na magkomento ukol nga sa issue dito nga kay Mary Grace Piatos dahil ang sinasabi nga, hindi naman lahat ng resibo ay dumadaan sa kanyang opisina o hindi man niya personal na nakikita. Pero ang sinasabi nga kanina sa press conference dito nga sa Kamara ay ito ay obligasyon din ng Kamara ng itong ang Office of the Vice President na tiyakin na tama nga yung mga dumadaan sa kanilang mga resibo at tama at totoong tao yung mga pumipirma rito. Kaya sa ngayon, inaabangan nga natin yung susunod, Aljo, na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung ano yung magiging hakbang nila kasunod nga ng isinumiting ulat ng PSA sa komite. O yan, kumpirmado, nagsinungaling si Gina Acosta, makabayan. Nagsinungaling ang mga kasabuhat ni Sara Duterte and also si Sara Duterte, makabayan. Sinungaling yung babae na yan Grabe ito na makabayan, Dapat na nga, dapat talaga, o siya nga pala, sa tingin ba natin, pupunta ba sa next hearing ito si Gina Acosta, makabayan? Dahil nga ngayon, siya po ay na-booking, siya po ay nagsinungaling. Do you think, sa tingin ba natin, pupunta pa si Gina Acosta sa next po na hearing, makabayan? I don't think so. I don't think so. Kasi kapag pupunta po si Gina Acosta sa next hearing, makabayan, dapat talaga meron ho siya ditong contempt order o cite in contempt. Katulad po doon sa nangyari kay Zulaika, makabayan, kay Attorney Zulaika. Siya nga, speaking of Zulaika, makabayan, wala pa kasi kong narinig na balita na siya ba ay nakakalaya na. Nakalaya na ba si Zulaika, makabayan? Parang wala pa yata hanggang ngayon Okay lang ba sa atin na ito pong si Zulaika, makabayan, ang kanyang mga security ay yung mga botehin natin na mga senador, makabayan? Si Bongo at saka ito pong si Senator Bato de la Rosa. Okay lang ba sa atin na nagtatrabaho itong dalawang gunggong na to? Kasi nga, di ba, ang pwede lang po na bumisita at saka maging secretary po ni Zulaika, makabayan, di ba, 4? Si Bongo, si Bato, si Senator Amy Marcos at saka si Sara Duterte. So ito pong dalawang makabayan, sila po yung nagrelibo-relibo. Kasi nga, di ba, palagi pong gumagala ngayon si Sara Duterte. Nakita nga natin sa mga post, makabayan, palagi pong gumala.
Anong nangyari sa Ivan or anong ginawa po ni Sara Duterte? Siya po ay nangumpanya, makabayan, nangampanya na ho. Di ba? Very early to nangampanya eh. So okay lang ba sa atin? Sila pong tagabantay. Di ba? Nagtrabaho tong dalawang gunggong makabayan, si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Dito kay Zulaika, hindi po sila nagtatrabaho po para sa bayan. Wala makabayan. Hindi sila nagtrabaho para sa bayan, kundi sila lang pong dalawa ay nagtatrabaho para na po sa kanilang mga supporter at saka meron pong hawak ng mga crucial evidence, important evidence sa mga korupsyong ginagawa ng mga DDS supporter makabayan. Di ba? Doon sila nagtatrabaho. Para sa akin, dapat nga i-call out na itong dalawa na to, si Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa makabayan. Dapat nga i-call out na yan kasi nga doon lang po sila trabaho sa labas, hindi po dyan sa loob po ng Senado makabayan. And also speaking o Bato de la Rosa makabayan, nakita ko po ang kanyang interview doon po kay Karen de Vela sa Bilyonaryo makabayan. Anong nangyari sa Ivan? Ang kanyang interview doon makabayan, abay, bumalintong talaga eh. Ito yung gusto ko kay Bato de la Rosa. Kasi kapag siya po ay mapresyo makabayan, kapag siya po medyo marang uminit na yung ulo, napansin ba natin, kapag siya po ay tatanungin po ng mga reporters makabayan, iinit kagad ang kanyang ulo, at saka hindi na po niya makontrol ang kanyang sasabihin, katulad po kay Shiminit makabayan. Dito kay Karen Davila sa Bilyonaryo po na interview makabayan, abay na pressure talaga eh. Kasi nga tinanong sa dito tungkol po sa pinagagawa ni Sara Duterte na dito po sa tungkol po sa issue ng DepEd, sa issue po ng OBP, budget ng DepEd at saka budget po ng OBP makabayan, at lalo na mas lalo siyang na-stress doon po sa pangalan po na Mary Grace Piatos makabayan. At para po maintindihan natin, ito po ang balita. For more details, let's watch this. So, gamitan lang yan, Karen. Gamitan yan. Isn't that a bit, simplistic? That's the excuse for the DepEd funds. But then the OVP, it was given to safe houses where the rentals were quite expensive. No explanation. Acknowledgement receipts of people we don't know if they exist. Names like Mary Grace Piatos. Names like that where you cannot find these sources. No explanations on details essentially on these alleged homes that were used for witness protection. Satellite office spending. Confidential nga eh. Confidential nga eh. Ano bang gamit ng confidential kung ipagbubulabog mo lahat ng mga tao na ginamit mo, lahat ng mga safe houses na ginamit mo? Ano pa bang gamit ng confidential funds na yan? Sabi ko nga, huwag na nyo ibigay yan kung ayaw ninyong, kung talaga gusto nyo bulabugin lahat. Huwag na nyo ibigay yung confidential funds na yan. Okay, so we talked about, you said that this is, there's a motivation, a demolition job against Vice President Duterte. I want to ask you, with everything that's going on now, will the Vice President run for the presidency in 2028? Too early to tell, Karen. Too early to tell. At saka yung ginagawa nila, too early to demolish a person. Alam lang, nagbubumirang sa kanila lahat ngayon yan eh. In what way? Ang taong bayan ay galit na yung mga taong bayan. Silent majority. Galit? I wanted to ask you, Senator, paano galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatay niya ang Presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc., etc. It's quite shocking for the Filipino people to hear a Vice President conduct herself in this manner. Alam mo, yung mga ganyan, yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam nila kung ano nangyayari ngayon, kung ano ang endgame nito. Alam na taong bayan yan, hindi naman mga bubo ang tao ngayon, lalo na sa may social media na tayo ngayon. They are very much informed, kaya yung mga tao tahimik lang yan, pero kahit na magsurvey ka rin, makipagpustahan ako sa'yo, magsurvey ka, ano ng sentimento ng taong bayan ngayon, di ba? Galit na the more that they found on the BP Sara na isang babae na wala nang kakampi, siya na lang mag-isa, the more nagagalit ang taong bayan. Hindi natin maglukuhan, prangkahan lang tayo, mag-survey ka, pumunta ka sa kalsada. Okay, now with the NBI investigation, so during the last
probe, she did not appear, and they've reset it to December 11. Do you think she will appear? Well, it's her call. It's her call. Kung gusto niya mag-appear, nasa kanya yan. Kinakaharap niya yan na issue, no? Nasa kanya yan. She's not stopping NBI from conducting its investigation. Wala namang problema. Kung pupunta yung NBI sa opisina niya at mag-imbestiga doon, walang problema. They can do that. They can do that. So, wala po tayong issue dyan. Wala pong problema. Do you still consider yourself as part of the majority? Or sa totoo lang, opposition ka na ba ngayon? Well, wala mang problema. Opposition ka na ba ng Marcos administration? Ano pa ba? Ano pa ba? With all the pagigipit na ginagawa nila, ganoon pa rin ang... hindi man ako sip-sip na tao ka rin na magsige pa rin na... Sige pa rin na... didilaan ko yung kanila, yung kamay nila kahit na sinasampal ka na. Hindi naman tayo ganun ka rin. We still have, kahit na anak lang ako ng tricycle driver ka rin, mayroon pa rin dignity left in me. Hindi po ako ganun na kahit na sinisipa ka na, sisip-sipin mo po yung paa nila, didilaan mo pa. Hindi naman tayo ganun. So, some sources say that the Senate is divided. Right? Some sources say the Senate is divided, that there wouldn't be an overwhelming number to possibly impeach her. Ilan po ba sa pananaw nyo, you don't have to name them, ang kakampi pa hanggang ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Senado, or who are empathetic towards her or sympathetic towards her? I don't have to name names, no? But the Senate, hindi ko na pwede pangunahan yung aking mga kasamahan dyan. But my personal observation, based on my personal observation lang, karamihan dyan tahimik lang eh. Ayaw lang nilang mabadshot sa Malacanang, ayaw lang nilang mawalan ng connection sa Malacanang, kaya tahimik lang yan. Pero deep inside, I can read their hearts. I can read their hearts, Karen. Tahimik lang, pero I don't have to name names. Really? But instead of reading their hearts, have you talked to them? Have you talked to any of them? I don't need to talk to them because nakikita ko na sa kanilang makonsensya kung sino sila. Okay. I know where their heart and mind lies. But they just keep silent. They just keep silent. Ayaw nila mabadshot sa Malacanang. Okay, so doon muna tayo po sa kanyang sinabi na last makabayan tungkol doon sa pag-file po ng 4 na grupo na ba lahat na makabayan yung sa impeachment case dito ni Sara Duterte. If not mistaken, di ba, 17 po lahat na complainants makabayan. At meron pong 4 na grupo ang nag-file po ng impeachment case dito kay Sara Duterte. Ang una si Laila de Lima, nag-file po yung Makabayan Black, nag-file po sila si Trillanes, and also makabayan ko, nag-file rin po or magpa-file rin po yung upcoming ngayon, yung NUPL, nalaban natin yung NUPL makabayan. So, meron nga siyang interview kahapon dun po sa Bilyonaryo kay Karen Dabela, yung NUPL makabayan, nagpahayag sila dito na sila rin po ang file po ng impeachment. So, marami na ho ngayon ang nag-file po ng impeachment case dito kay Sara Duterte, aside po sa religious organization makabayan, and also sa side rin po sa mga biktima ng EJK ng War on Drugs si Sara Duterte at saka ni Digong makabayan. Bakit mo nasabi na involved sa War on Drugs itong si Sara Duterte? Di ba siya po'y sinangkot makabayan ni Las Cañas na isa po dito sa architect ng tukhang makabayan, di ba involved po si Sara Duterte? So kaya nga nasabi ko, nakasama rin po siya dito sa War on Drugs or EJK po sa gawa na War on Drugs ni Digong makabayan. So yun po, bali 5 lahat na divide, yung 26 articles na divide po sa 5. Ngayon makabayan ko, sa last kasi sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, klarong-klaro doon na alam ho natin, ang impeachment case ay pasadong-pasado talaga yan dyan po sa Kongreso. But how about sa Senado makabayan? Doon pa lang po sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na mahihirapan na po makapasa or magiging guilty sa final po na case, na impeachment case dito kay Sara Duterte ng mga grupo makabayan, mahirapan ho yan pagpuntan po yan doon sa Senado.
Kasi alam ho natin, binalot po ng mga DDS supporter ang Senado, mga kababayan. Alam mo natin yan, di ba? Ang dami talaga dyan eh. Sila si Bongo, Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Villanueva, ang mag-ina, si yung mga Villar, makabayan, si Mark Villar, at saka itong yung mabait na si Ma'am Cynthia Villar. And also, itong magkapatid, si Pia, at saka yung isa na Cayetano, makabayan. So, marami talaga eh. Pati nga si Tolentino, parang ganun-ganun talaga makabayan eh. Hindi pa natin alam kung saan dito siya papanig. Baka siguro namangka pa sa dalawang ilong makabayan, pero alam mo natin si Tolentino, medyo napaka-cross yan. So kasama siya doon sa bilang ng mga pipirma na hindi papabor or hindi po magiging guilty itong si Sara Duterte. So in short, mahirapan ang impeachment case dito sa side na po ng Senado, makabayan. Pero at least yan po'y inumpisa na. Alam ho natin, makabayan, na yan po ay sugal. Bakit? Alam mo natin yung Estado, aside po sa Estado doon, sa Senado, so mahirapan talaga yan. At saka malaki rin po ang budget na kakailanganin sa impeachment case, makabayan. Malaki po. So, para sa akin, sana inuna muna yung plunder case, makabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga dito po dito kasi sa issue ng impeachment case, makabayan, medyo malapit na kasi yung end of the year. So marami silang tatrabahoin dito. Kasi nga end of the year, makabayan, so mahirapan sila kung magiging serious ba to na hearings, makabayan. Kasi nga kailangan talaga ng series of hearings eh. Saka dito po para sa budget po for the next year, kailangan lang atupagin yan. Saka malapit na po yung recess. And after that, malapit na rin po yung election, makabayan. So medyo napakababa ng percentage na niya po'y matatapos kagad yung impeachment case. Siguro mas better na next year na po nila yan, final, makabayan. So sana inuna nila yung plunder. Yung plunder kasi, makabayan, hindi po ganun kalaki ang budget kakailanganin dyan. Unlike po sa impeachment case, malaki kasi ang perang kakailanganin dyan. Pero siyempre, talagang worth it naman yan kasi nga kailangan talaga pong i-impeach itong si Sara Duterte dahil po sa kanyang mga pinaggagawa, makabayan. Correct ba, Amrong? Agree ba kayo na dapat na pong impeach itong si Sara Duterte? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? So before babalikan na po natin itong si Bato, makabayan, i-share natin. Nandyan po si Estrella Centino, hi to Rodelia Prince, nandyan po si Elizabeth Habihan, Ridna Yadao, nandyan po si Jelen Quezon, Elaine, hi to Lalaine Bagono, kasama rin po natin si Ninita Floro, Nining Joy, John Kuan, Buhulanang Bugay, Mil Mangal, nandyan po si Ricardo Gabriel, hi to Nenas Borhal, i-shoutout natin si Erickson Tismublang from Kuwait, shoutout sa kanyang pamilya, sa kanyang buong pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi daw sa lahat ng mga membro ng INC o Iglesia ni Cristo. Nandiyan rin po si Joyful Pinay, Evelyn Garcia, Ricky Villas. I-shoutout natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel and Regine of Badawi, Cebu. Greetings card from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Rob PR of John Wick. Hi to John Wick. Josephine Gallego. Nandiyan rin po si Tam Paraino from San Jose, California. Analiza Baraya from Hong Kong. Ashen Katsume from QC. Ems Lambia. And hi to Sports Shinobi from South Korea. Okay, so doon po sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, makabayan, sakyan natin. Ano yan, Sir Ivan? Di ba sinabi niya na hindi daw bubo, hindi daw tanga yung taong bayan, mga kababayan? Di ba sabi niya, alam daw natin ang nangyayari, alam daw natin na ginigipit lang daw dito si Sara Duterte. At kahit pa daw, sabi niya, mga kababayan, at kahit pa daw si Karen Davila ay gagawa daw ng survey kung saan daw dito pupunta yung simpatya ng taong bayan, mga kababayan. Diba, hinamon pa niya si Karen Davila na gagawa daw ng survey. According po sa ating pagkakaintindi kay Bato de la Rosa, sure na sure siya, mga kababayan, na pupunta daw kay Sara Duterte yung simpatya ng taong bayan kasi hindi daw bobo, hindi rin po daw ototo ang taong bayan. Agree ba tayo? Nandoon pupunta ang simpatya ng taong bayan kay Sara Duterte? Please comment dyan sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. I don't think so. Bakit, Sir Ivan?
Sa mga survey na inilabas po na sunod-sunod po ng Tangeray, ng makabayan, yung Okta Research, ayan yung basta marami pang survey. Ilan ba lahat makabayan? 4 yun. 4 na klase-klase po na survey firm naglabas po sunod-sunod po tungkol dito po sa trust rating at saka sa performance rating po ni Sara Duterte versus kay PBBM. Ano nangyari kay Sara Duterte? Diba pabagsak na ng pabagsak makabayan, pababa na ng pababa ang survey ni Sara Duterte. Yun pa nga lang tinanong po sa survey makabayan, yun na po ang simpatsya ng tao. Kundi ang panawagan ng taong bayan, dapat manago talaga itong si Sara Duterte. Kasi po, ang ginamit niya na pera ho yan ng taong bayan. Sa mga nangyayari po dito, sinasabi po ni Sara Duterte na siya po, marami siyang mga pagbabanta, meron siyang pambibintang, ginagawa dito sa ating first couple, kay PBBM, Efelisa, at saka Speaker Martin Romualdez, dahil po sa kanyang ginagawa na mga press con, na siya po'y nag-meltdown, na siya po'y nagtantrum makabayan. Nakita natin ang kanyang pagka-bratinela, ang kanyang pagkamaldita. Nakita ho natin, nag-reflect ho yan sa mga surveys. Ngayon, Senator Bato de la Rosa, do you think okay ang nakita mo sa survey, sa ginawa po ng 4 po na survey firm? Yung mga legit yung mga legit po ng mga survey firm. What do you think sa survey ni Sara Duterte na siya po ay pababa ng pababa, lagapak ng lang lagapak? Dahil po sa kanyang attitude na nakita ho natin sa kanyang mga press con, di ba? Sino bang matutuwa niyan? Huhukayin niya si Apulacay at saka itapon niya sa West Philippine Sea. Sino bang matutuwa niyan na pinagbabantaan niyang ipapatigi ang ating first couple, si PBBM at saka si Efelisa at saka si Speaker Martin Romualdez? Sino bang ang a-agree dyan na matinong tao? Sige nga, Bato de la Rosa. Siyempre kayo, a-agree kayo kasi nga kayo mga ototo kasi kayo mga kurunggunto At merong utak kurap ang mga utak ninyo, mga supporter po ng DDS Makabayan. Siyempre mag-a-agree sila doon. Okay lang sa kanila doon ang ginawa po ni Sara. Pero sa mga matino po ng mga tao makabayan, well, siyempre hindi talaga yan. Hindi yan a-agree ang taong bayan sa ginawa po ni Sara Duterte. Ulit na po natin dito, pera ng taong bayan ang nilustay ni Sara Duterte. At karapatan po ng taong bayan na malaman po kung saan niya itinago, kung saan niya ginamit ang pera makabayan. Okay? So, merong nag-react makabayan. Sir Ivan, ating sasagutin ito mong post po ni Joy Diviber Makabayan. Sabi niya kasi nga, di ba, na-booking sila. Na-booking sila ng PSA na wala talagang nag-exist na pangalan na Mary Grace Piatos Makabayan. Nag-post itong si Joy Diviber. Sabi niya, bakit ba obsessed kayo kay Mary Grace Piatos? Bakit daw obsessed tayo kay Mary Grace Piatos Makabayan? Di ba, viral na viral talaga at saka naging iconic na nga Naging iconic na yung Mary Grace Piatos Makabayan. Kasi nga, siyempre, kapag ikaw po ay kakain ng piatos, kahit wala ka namang ginawa or tambay ka lang, kumain ka ng piatos, di ba, bibigyan ka agad po ng ibang na meaning Makabayan. Kasi nga, piatos Mas lalong-lalo na kapag meron pong dala na Mary Grace po ang tawag na Makabayan, yung parang bag, parang may name yan na bag Makabayan na meron pong name na Mary Grace, plus merong piatos, yun, iba talaga po ang meaning doon. Pero kahit ka po ay pupunta sa Mary Grace, saka meron dalang Mary Grace, mag-picture ka, mag-viral yun, iba ang meaning Makabayan. Kaya nga nagiging iconic na. At saka ang maasar dito, ang grupo ni Sara Duterte at lalong na si Sara Duterte Makabayan. Sasagutin natin itong gunggong na to. Sabi niya, bakit daw tayo obsessed kay Mary Grace Piatos? Unang-una, ulitin ho natin. Pera ng taong bayan ang nilustay ni Sara Duterte. And second, hindi naman kasi una ang issue dito Makabayan ang pangalan. Hindi po dito ang issue ang pangalan, kundi nagsisimula kasi ito sa problema ng transparency at accountability. Kung kaya naman pala, Joy, ni Shemenet nagagawa po ng ganyan, how much more sa mga nakatagong transaction Makabayan? Yung mga malalaking nakatagong transaction. Diba? Tinanong tayo bakit daw obsessed tayo kay Mary Grace Piatos? Yun po ang sagot natin.
Kaya naman, kasi nga, kaya po ni Sara Duterte ang gumawa ng ganyan. So, how much more po sa mga nakatagong malalaking budget or nakatagong malalaking transaction? According po sa ating mga mambabatas, this is just the tip of an iceberg. Ang Mary Grace Piatos, makabayan. Ang iceberg, malito yan sa taas. Malaki yan dito sa baba po, sa may dagat, makabayan. So maraming kalokohan dito na po sa baba kasi nga tip of an iceberg lang po itong issue. Itong pangalan po na Mary Grace Piatos, makabayan. Diba? Marami pang kalokohan. Saka much better ngayon Okay na ngayon makabayan dito po sa issue ni Sara, no? Kasi nga maraming makabenepisyo dito. Marami po. Sa anong paraan, Sir Ivan? Kasi nga dahil po nalaman na ng taong bayan na meron palang kalokohan ng ganyan na example dito po sa not contingency kundi sa intelligence fund, makabayan, or confidential funds na meron palang ganyan na mga kalokohan, meron mga transaksyon na ganyan, makabayan, na merong malaking kukunin po na pera pero ang pangalan doon na nag-receive ibang pangalan or hindi po nag-exist, makabayan. So yan po'y eye-opener sa mga tao ngayon na baka on the next administration, yan po'y gagawin, makabayan. At dito po sa admin ni BBM, nalaman na rin po kasi yan po'y iiwasan sa mga taong nakaupo ngayon na yan po ay tinitingnan na at marami pong taong nakatingin sa issue ng mga ganyan, makabayan. Di ba? Maraming makabenepisyo yan. So okay ang ginawa ng Quadcom. Not Quadcom. Sa grupo nga pala ni Chua, makabayan. Sa grupo ni Chua sa kanyang pag-imbestiga dito sa budget po ng OVP plus ng DepEd. So maganda talaga po ang naidulot niyan. Nakita natin yung corruption na nangyari po sa OVP. Pero yan kasi ay hindi po natanggap ng grupo ng mga DDS, makabayan. Hindi lang matanggap. Bakit? Siyempre lalong pumangit ang imahe ni Sara Duterte. Ang dito na po, hindi po sasang-ayon sa ating sinabi dito, siyempre yung mga DDS supporter ni Sara Duterte. Diba, DDS? Peace tayo, peace. Huwag kayo magalit kasi, Ivan. At least totoo na rin nyo. Hindi yung mga vlog ng kabilang kampo, magunggong talaga Ano yan, Sir Ivan? May nakita ako, thank you nga pala sa nag-forward sa atin ito, na itong vlogger po na Boses ng Masa, makabayan. Boses ng Masa, vlogger ito ni Kibuloy Gunggong talaga Ano sinabi niya, Sir Ivan? Guilty! Pag-aproba ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay PBBM, ikinagulat ng Pangulo. Tingnan nyo, di ba ang merong impeachment case ngayon si Sara Duterte? DDS, meron pang na-file na impeachment case ito kay PBBM. Sige nga, sampal nyo kay Sir Ivan. Meron pang isa, makaban. Kulong na! Korte Suprema hinatulang guilty si PBBM sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kulong na? Ito mga gunggong na to, walang alam yata sa batas, makabayan. Walang alam yata sa konstitusyon natin, no? Na immune po sa mga suit si PBBM kasi siya po ay presidente. Bakit siya makukulong, makabayan? Di ba, gunggong talaga mga DDS, dapat nga mag-research tayo. Ang pwede po mga kasuhan na hindi po ito immune sa mga kaso, si Sara Duterte. Siya po ang makakasuhan. Gumamit kayo ng word na pagnanakaw. Kailan kayo nakarinig po na nanakaw si PBBM? Kailan kayo nakarinig po na nagnakaw ang Office of the President? At kung sinisigaw nyo lagi, sana i-include daw sa pag-iimbestiga yung Office of the President, yung lahat daw na merong confidential funds, makabayan. Okay? Sagutin natin yan. DDS, bakit hindi nasali ang Office of the President? Bakit hindi nasali yung ibang mga ahensyang merong confidential funds? At bakit ang Office of the Vice President lang? Bakit kayo, Sir Ivan? DDS, makinig. Kasi nga, noon pa man sa itong si Sara Duterte ay siya pa ay mayor, red flag na ho siya sa COA. Diba? Red flag na ho yan sa COA. Mas lalo siyang nakita dito ang kanyang mga katarantaduhan nung siya naupo bilang isang Secretary of the Education, makabayan. Diba? Merong red flag. Misuse of allowances, makabayan. Hindi alam po ng taga-COA kung saan ginamit yung budget na yon at marami siyang kaso
dito po sa kanyang pinagagawa itong si Sara Duterte, di ba? So dapat nga i-advise niyo si Sara na sana sumagot po at saka sabihin niya yung totoo para hindi na siya mahirapan at hindi na po siya masyado tong mapapahiya. Hindi na po si Sara Duterte ang napahiya dito, pati rin po ang Pilipinas. Kasi ang balita dito, ang balita po ng mga pinagagawa ni Sara Duterte, ang kanyang pagbanta kay PBBM, umabot ho yan doon sa ibang lugar. Nakaabot ho yan. Ito ang prueba natin makabayan, nakaabot ho yan sa ibang lugar kasi nga pati nga si Donald Trump. So, the other day makabayan, meron pong inalabas po na statement si Donald Trump, dito inamon niya mismo. In your face, sampa sa mukha ito ni Digong Makaabayan. Anong sinabi niya? Horrible daw ang past administration. Diba, makailang beses ko nang sinabi na galit talaga si Trump dito kay Digong. Kasi nga, sa panahon po ni Digong Makaabayan, not in good terms talaga sila, si Digong at saka ito pong si Donald Trump. Bakit? Kasi nga, ang paborito po ni Digong at saka ang gusto ni Digong, yung taga-China Makaabayan. Ang mga transaksyon ng US at saka ng Pilipinas noon nagkalitsi-litsi dahil po kay Digong Makaabayan. Diba? Kaya ito po ang sinabi ni Donald Trump. For more details, let's watch this. Quotation, and if you look at it, it's called the most prime piece of real estate from a military standpoint. So it's very important that we get along with the Philippines, and we really do. We have a very good relationship. I would actually say probably better than ever before. So we were having a lot of problems with the Philippines. The relationship with the past administration was horrible, to use a nice word. I would say horrible is putting it mildly. You know what happened? Many of you were there, and you never got to land. The plane came close, but it didn't land. And now we have a very, very strong relationship with the Philippines, which is really important, less so for trade in this case than for military purposes. Oh, ayun na. Paano na? Diba? Mission failed. Ano na ang plano ninyo na, diba, sinabi na Makabayan na imbitado daw ang mga Duterte sa victory party ni Trump this coming sa next year. Imbitado daw. Paano iimbitahan ni Trump itong mga Duterte? Galit na galit po si Trump kay Digong Makabayan at hindi po sila BFF. Diba? Doon pa nga lang nakikita na natin Makabayan, diba, nagpadala po ng congratulatory message ito pong si Digong doon po kay Trump. Sumagot ba si Trump? Diba? Wala. Kasi nga hanggang ngayon galit pa rin po si Trump kay Digong. At fake news ang sinabi nila na imbitado daw ang mga Duterte sa victory party ni Trump next year, Makabayan. Iimbitahan daw sa White House. Ano na mga fake news peddlers? Nakakaya, no? So speaking, Makabayan ko, speaking of NBI, di ba meron kasi nabanggit ng NBI. Di ba nakita ko natin na nangaroling ngayon ang NBI doon po sa pinagdalhan po ng subpena, yung kasama doon sa interview with the bloggers, yung kasama yung si Sara Duterte Makabayan. Kasi nga nangaroling po sa gate ang NBI doon po sa gate po ni Trixie Makabayan. So anong ibinigay sa Ivan? Subpoena. Pati rin po sa ibang mga vlogger Makabayan. Naalala ba natin sino ang nandun po sa interview with the blogger na nag-meltdown ito si Sara doon po sa HUR, 'di ba? Nandun po si Trixie. Nandun po itong si Lorraine Badoy. Nandun po itong si Joy the Viber na walang ligo Makabayan. Nandun po si Boss Dada. Nandun po si Princess Maui. Nandun po si Tio Moreno. At saka marami pang ibang Makabayan. Yung mga gonggong na yon, yung mga vlogger na yon, papadala sila ng subpoena. Pinapasagot sila Makabayan, inimbitahan sila doon this coming December 11 kasama po itong si Pusit at saka Makabayan ko, sila po ay tatanungin dito kung totoo ba, malamang sa malamang, yun po ang tanong po ng NBA Makabayan, kung totoo ba, ma-confirm ba nila na yung mga sinasabi lahat ni Sara Duterte ay yun ay totoo. Malamang sa malamang, yun po ang question Makabayan. At kapag sasabihin nila na oo, lagot si Sara Duterte. Paano sila magsisingaling Makabayan? Nasa video na nga, di ba? So malamang sa malamang, yun po ang question. Totoo ba yung lahat ng mga sinasabi ni Sara Duterte sa video na yon or sa live na yon? Kapag oo, lagot si Sara Duterte. Marang malagay dito Makabayan, sila po ay nilaglag sila ni Sara Duterte. So dahil po nasama, ito pong si Tio Moreno Makabayan, alam nyo ba,
naglinis ng kanyang bakod. Anong sinabi niya sa Ivan? Diba involved po ang kanyang pangalan sa bigayan po ng pera doon po sa mga rallyista doon po sa EDSA Shrine Makahabayan. Diba involved siya ang pangalan niya? So ngayon, siya po ay naglinis ng kanyang bakod. Ano sabi niya? Attention! I would like to clarify that I am not part of the organizing team for the EDSA Prayer Rally and have no involvement in planning the movement. Kitang-kita natin dun sa Makahabayan na siya po ay nandun at kasama rin po siya sa Solicitors Generals na pinapadalahan po ng mga OFW na mga nauto nila. Hinutuhutan nila po ng mga OFW Makahabayan. Di ba kasama siya sa mga Solicitors Generals Makahabayan? Tas ngayon nasingaling na, hindi na siya kasama sa mga nagplano ng EDSA rally na yan. Tas hindi naman yan kasi pre-rally. Pre-rally ba yan? Sino bang oto-oto, sino ba ang gunggong na magsasabi na pre-rally yon? Na puro po ang sinisigaw, baba daw, PBM, isa kang adik, isa kang bangag, walang nagkwentang kanyang pamumuno, dapat daw ipapalit na si Sara Duterte, di ba? Pre-rally ba yung Makahabayan? Di ba wala Makahabayan? Hindi ko nakita nag-prayer sila eh. Puro sila puro lang pasisigaw doon, puro shout out, puro pakita doon na marami nang pumuntahan dito, sinugo na daw ng taga Mindanao, maraming napuntahan dito na makilalang personalidad. O nandun nga, mga bayaran yun eh. At saka marami, unti-untang dumadaming, libo-libo na daw Makahabayan. Umabot pa ng libo? Umabot pa sila ng libo Makahabayan? Mas marami pa nga yung lighting ng Christmas tree doon sa Baguio Makahabayan. Partida. Lightning pa lang yun ang Christmas tree ng Baguio. Ang daming pumunta Makahabayan. Kontra, dyan po sa isinagawa nilang rally, people power na walang power Makahabayan for how many days now, hindi pa rin dumami. Hindi pa rin umabot ng 1,000 Makahabayan. At alam niyo ba yung bilang ng mga tao nandun po sa lightning ng lightning ng Christmas tree doon po sa Baguio Makahabayan? Almost 3,000 lahat yun, according po ng pulis. Ang dami nun. Pero dyan po sa EDSA, hindi umabot ng 1,000. Tingnan niyo Makahabayan, sino po na mga kilalang mga vlogger na nagsisigaw dito, lagi pong nang-iimbita na pupunta na daw doon sa EDSA Shrine para po suportahan itong sinagawang rally para daw suporta dito kay Sara Duterte. Diba kilalang kilala? At asan po nanihitad, lahat po ng mga dilis vlogger. Ito rin pong si Harry Roque. Siya rin po nanawagan Makahabayan. Tara na, imbitado daw, punta doon sa EDSA Shrine. Dapat nga kayo mga DDS, manawagan kayo kay Harry Roque na uuwi na sa Pilipinas at saka pupunta doon sa EDSA Shrine. Diba dapat ganun ang panawagan? Manawagan kayo kay Harry Duterte. Sakto ba? Harry Duterte? Kay Harry Roque na uuwi na sa Pilipinas, samahan kayo ni Harry Roque, pupunta kayo doon sa EDSA Shrine, susugod kayo. Dalhin nyo si Harry Roque, di ba? Kasi nga, di ba, napag-alaman ho natin Makahabayan, kumpirmado talaga na si Roque ay wala po sa Pilipinas. Kinumpirma ho yan. Kasi nga noon, di ba, nadulas po si Sara Duterte. Kasi nga, during po sa kanyang pag-meltdown Makahabayan, ang kanyang pagminalita doon po sa interview with the vlogger, di ba, sabi niya na ito daw, sabi niya, sample, katulad kay Harry Roque, na sa umpisa ayaw niyang umalis sa Pilipinas, ayaw niyang umalis ng bansa, kasi nga daw, ang kanyang anak, hahanapin daw siya Makahabayan. Pero sa kalaunan, umalis daw ng bansa itong si Harry Roque. Di ba siya po yung nadulas? So, doon po, na-confirm natin na itong si Harry ay wala po sa Pilipinas. Nandun pala sa UAE Makahabayan sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi nakita po itong si Harry Roque at siya rin po mismo ang nagkumpirma Makahabayan kasi meron na siyang final do na counter dito sa kanyang kaso sa final po ng taga-HOR Makahabayan sa kanyang DOJ. So nag-counter siya dito, nag-file siya ng counter affidavit para po sa final na kaso sa kanya. So doon natin nalaman, doon pala galing si Harry Roque sa Abu Dhabi Makahabayan sa UAE. At dapat iimbestigahan dito kung sino ang tumulong kay Harry Roque Makahabayan. Dapat siya po ay malagot o saan siya lumusot o saan siya galing umalis po ng bansa Makahabayan o saan po ang kanyang gateway. So ang gateway probably sa Davao Makahabayan kasi walang iba eh. Diba? Siguro Davao. Pero ang nakabiis, no? Ang napakabiis dito,
Ngayon pa sila nag-file. Bakit hindi sila gumawa po o nag-provide po ng lookout bulletin dito kay Harry Roque, mga kababayan? Di ba? Bakit ngayon na lang po sila nag-file or gumawa po ng lookout bulletin, which is wala na po sa Pilipinas si Harry Roque. Useless, mga kababayan. So ito po ang ating balita. For more details, let's watch this. And in this particular case, the whereabouts of Attorney Harry Roque is unknown to us. Meron document na lumalabas that he's outside of the country. Nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque ayon sa Department of Justice. Sa online press briefing naman kanina, inamin din ng dating tagapagsalita ng Duterte administration na wala na siya sa Pilipinas. I am still outside the country. Now, even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin na lang kaagad ng panel yan. Kasi number one, wala siya sa jurisdiction ng aming panel dito sa Pilipinas. The only way that we can consider that is if he executes the affidavit and has it notarized or apostilled before the embassy of the country where he is at that particular time. May naka-isyong immigration lookout bulletin na kay Attorney Harry Roque, pero hindi ito sapat para pigilan siyang makalabas ng bansa. Kaya ayon pa kay Padulyon, humiling sa panel of prosecutors ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng precautionary hold departure order laban kay Roque at iba pang respondent sa kaso. Pero syempre, kung magpa-file ka ng precautionary hold departure order, the intention is to prevent him from leaving the country. But if he's already there, it might be a problem for us also. There is still a need to do that. Kaugnay nito, nakahanda ang DOJ na makipagtulungan sa Bureau of Immigration upang alamin ang detalye kung kailan nakalabas ng bansa ang dating kalihim. Okay, so isa-shoutout po natin, mga kababayan. Nandyan po si JRN, Alicia Leak, Janet Narvaez, hi to Maribel Bocasas, Celestial F. De Los Reyes, kasama rin po natin si Elsa Sabuco Jeronimo Singgian. Nandiyan rin po si Boboy Elmido, Costin Sadugyo, Baby McDoms Nanamod, Mercy Calatrava, Apple Nash, Ima Valdez, Isang Toscano, nandiyan rin po si Emerald Jimenay, Derek Erwina Argilies. Siya nga pala, meron pong mensahe sa akin si Derek Erwina, mga kababayan. I think kasama nga pala, no? Merong invitation eh. May invitation po si Ma'am Derek Erwina Aguilias. Thank you so much nga pala, ma'am. And also kay Girly, nandyan po si Girly Solabo, Elsa Hoffman, Dida Ichaka, Nonoy Floren Hayes, Pumandawi City of Cebu. Siya nga pala, dyan po galing sa Cebu City, si Sir Ivan the other day, Sir Nonoy, nandyan po. And hi to Feli Islaba Judan, and hi to Lionel Desiderio. Okay, so good news mga kababayan, para alam po ng ating mga viewers ng mga DDS na meron pong tinatrabaho si PBBM. For more details, let's watch this. Kasabay ng pagpapailaw sa Christmas tree sa Malacanang, nagpahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang hangad na maramdaman ng lahat ng Pilipino ang kasiyahang dala ng Pasko. It is a joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Many of them are still in shelters. Many of them are still in need. All of these disasters, like I just came and saw some victims of fires. All of these people, let's just keep them in mind and do what Filipinos do. Let's help each other. Simple pero makabuluhan ang Christmas message ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino, lalo na sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa taunang Christmas tree lighting, kung saan kinilala rin ng Pangulo ang katapangan ng mga Pilipino na hindi agad sumusuko at patuloy na bumangon ngayong paparating na Pasko. And my Christmas wish is that despite everything, that no Filipino every Filipino should feel somehow Christmas. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart. In every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. Tampok din sa programa ang pagkilala sa mga nagwagi sa 3 taon ng isang bituin, isang mithiin. Ito'y nationwide lantern making contest sa iba't ibang state colleges and universities sa bansa.
na layong bigyang pugay ang talento ng mga Pilipino sa paglikha ng mga parol. Nakatanggap ng 1 milyong piso, laptop at iba pang gantimpala ang nakasungkit ng grand prize. Our theme this year is about hope and resiliency. So it's beautiful because the paroles that all the students made, we partnered with DepEd this year. Tinanghal din ang puso ng Pasko na 1 oras na balay ng Alice Reyes dance performance. Exciting ang bawat indak na sinabayan yan ng mga musika ni Master Ryan Cayabyab. My experience here is really good. So dun po sa ballet, I really liked it because my sister also dances, and also I felt the spirit of Christmas. Sobrang ganda po ng performance ng mga tao pong nag-perform sa stage. Sobrang ganda po, sobrang napakanga po nila ako. Naghandog din ng Christmas caroling ang kinaguriang Father of Christmas Songs na si Jose Marichan. Kasama niya ang Pinoy theater actress na si Carla La Forteza. Proyekto ang event ng Office of the President at Social Secretary Office. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Marilac Hills at The Haven National Center for Women sa Muntinlupa City upang mamigay ng mga pamaskong regalo sa mga bata sa naturang pasilidad. Binisita ng Pangulo ang Marilac Hills at The Haven National Center for Women sa Muntinlupa. Ang mga ito ay tirahan ng mga batang babae na nakaranas ng pang-abuso at ng ilan naman ay nagkaroon ng pagkakasala sa batas sa kanilang murang edad. Senador pa ako at civilian pa ako, pupunta ako rito. At dahil pagpunta ko rito, lagi ako napapangiti. Nagbigay ng mga pamaskong regalo para kahit papaano ay maibsan ang kalungkutan na nararanasan ng mga bata. Nidating ko rito, talagang naramdaman ko na ang Pasko. At nakikita ko sa mukha ninyo Alam niyo? Pagdating pa lang ng Pangulo, ay naghandog ng sayaw at kanta ang mga bata. Ang Marilac Hills ay naitayo sa panahon ng ama ng Pangulo na si former President Ferdinand Marcos Sr. At ito ay proyekto ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Natutuwa kami kasi siyempre pag ang presidente ay may pagtingin sa mga sa mga mahihirap, lalo yung mga naaapi na mga kabataan natin, mga abandoned children. Ibig sabihin, mabuti siyang tao, di po ba? Simula 2017 nang magsimulang bumisita ang Pangulo sa lugar. Taon-taon, maliban noong pandemya, ay nagbibigay siya ng regalo sa mga bata. Sa kanyang mensahe, paalala ng Pangulo na tuloy ang Pasko sa kabila ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Sana naman, kahit na tinamaan tayo ng ng bagyo, kahit na nasunugan ng mga iba't ibang lugar, kahit papano, iyakin natin, tayong lahat, kami lahat, na lahat ng Pilipino, lalo na itong mga maliliit, itong mga bata, dapat ang mga bata kahit papano makaramdam ng Pasko. Hindi matitinag ng kahit anong unos ang Paskong Pinoy at wala nang tatalo pa sa Pasko ng Pinas. May pa-early Christmas gift si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kabataan sa Manila Boys Town, kung saan higit 700 individual ang naabutan ng maagang regalo ng Pangulo. Habang papalapit ang Pasko, puspusa na ang paghatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng aginaldo. Tinarget ni Pangulong Marcos ang Manila Boys Town, pasilidad para sa mga ulilang bata, walang matirahan, nakatatanda at may kapansanan. Higit 700 individual ang naabutan ng maagang regalo ng Pangulo. Handog ang kahon-kahong Christmas package, essential goods, bigas at hygiene supplies. Merry Christmas sa inyo lahat. Kami po ay nandito dahil talagang nagsimula na ang Christmas season. Paskong Pasko na. At sino ba ang dapat nating puntahan at magregalo? Kaya kami nandito para magdala ng kaunting regalo. 77 taon nang nagbibigay ng tahanan, kalinga at suporta ang Manila Boys Town. Pangako ng presidente, hindi kinakalimutan ng pamahalaan at laging iniisip ang kanilang kapakanan. May future tong mga batang ito, no? Kaya tuloy-tuloy ang aming tulong sa inyo, tuloy-tuloy ang aming pag-alala sa inyo. Huwag niyo pong isipin kahit na sandali na kayo'y nakalimutan.
Sa kabila ng mga kalamidad na tumama sa bansa, nangako si Pangulong Marcos na maghahatid ng tulong at serbisyo na mararamdaman ng mga Pilipino ngayong Pasko. Sinabi ko nga kagabi, ang aking Christmas wish, kahit sinong Pilipino, dapat naman magkaroon ng kahit papano maramdaman ang Christmas spirit at magkaroon ng Merry Christmas. Okay, so ngayon nakita ho yan ng mga DDS makabayan na namigay po ng gift si PBM doon sa Manila, Boys Town. So ito pong si Joy Diviber makabayan, insecure talaga eh. Insecure siya, sabi niya makabayan ko, na di kabet na mga bata Bongbong Marcos, napilitan lang daw makabayan. Ang gin-quote niya, nirepost niya yung post ng GMA News na pumunta si PBM, bumisita sa Manila Boys Town Complex para pumamigay po ng gift. So, hindi daw bet na mga bata si PBM napilitan lang daw makabayan according daw kay Joy Diviber. Napilitan lang ba yung mga bata? Ipakita nga natin yung video makabayan. For more details, let's watch this. Oh, di ba? Insecure sila makabayan. Kasi hindi nila matanggap na ganun po kamahal si PBM ng mga bata makabayan. Oh, di ba? Walay kayo ngayon. Ang inyong Sara Duterte puno ng kaso. Si PBM mahal ng taong bayan. So anyways, isa po natin, nandyan po si Bibi Garcia, Evelyn Garcia, Vada Jigo Cadavos, nandyan po si Mita Zelda, Jaime Ignacio, Joe Asperas, Hatu Laija, Laija Juwayong Villanueva, Eduardo Narvaez, Maria Almen, Bongyo, nandyan po si Gisilda Langban, Nida Grace Dingkong, Nonski Pasamonte, Agida Konanan. Isyata po natin si Annabel Hoson from Japan, Nelson Caravana, Kim Soren Soto, and hi to Jenki Arellano. Okay, so mga kabayan ko, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat po sa isa na namang magandang araw. Bago namin simulan ang araw na ito, ikinukumpisal po namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan. Pakiusap, patawarin mo po kami at linisin kami. Panginoon, mula ngayon, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ipinagkatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Idinalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some